rebellious na mga kabataan. Siyempre, yung mga bata, di ba, mahilig yan sila sa adventure, yung parang gala, mahilig gumala, mahilig sa mga klase ng mga life na talagang doon ma-feel nila yung excitement. So, itong mga bata na ito is gustong-gusto nila, they love to explore. They love to explore, maglaro, at saka yung magsaya. So, mula umaga yan hanggang hapon. Yan yung ginagawa nila ng mga bata. So, one day, mayroong elder teacher. Siguro yung teacher nila. So, ginather niya yung mga bata na yun. Tapos sinabi niya na, children, let me share with you na ang importansya ng isang disiplina, sabi ng teacher nila. So, na-curious yung mga bata, ano ba ibig sabihin nun? Kasi syempre, di ba, they are free. Di ba? So, hindi nila alam yung ano yung ibig sabihin ng disiplina. So, nagtanungan sila, curious sila. So, iniisip nila, ano ba itong disiplina to na kailangan nilang gawin? Kasi carefree nga yung buhay nila, yung malaya sila. So, sinabi ng teacher na discipline is ito yung susi para ma-achieve mo yung dreams mo. Kung ano yung mithiin mo sa buhay. So, ito, i-demonstrate ko, sabi ng teacher. So, dinala niya yung mga bata dun sa orchard. So, taniman ng mga fruits. Tapos meron daw mga colorful fruits na sabi niya sa mga bata na bawat isa sa inyo ay kukuha ng pick one fruit. One fruit ang sinabi ng teacher. So she said, but remember, tandaan nyo, only one, just one. So excited yung mga bata. Kasi syempre, madaming mga frutas silang nakikita. So pumunta sila doon sa orchard. They having fun, di ba? Nagtatawanan, nagkukwentuhan. They reach for as many as the fruit as they could carry. So, super excited nila, dinisregard nila yung sinabi ng teacher nila na pick just one. So, when they return the fruits, ang sabi ng teacher, kasi ang teacher, mayroong isang prutas lang na dala-dala. So, sabi ng ang hawak na teacher na fruits is siguro, napakagandang klase ng prutas, malaki, hinog, tamang-tama, maganda yung itsura. So, perfect na prutas yung hawak-hawak ng teacher. Sabi ng mga bata, paano nangyari yun? Na nakakita siya ng mas magandang klase ng prutas. So, sabi ng teacher sa kanila. So, sabi ng teacher, di ba, na sabi ko sa inyo, to practice discipline. Na habang kayo ay busy sa inyong habang nag-gather kayo ng mga fruits, na ako naman ay nagsiselect ako ng pinakamagandang klase ng prutas. Remember, diba sabi ko, ang discipline is magli-lead sa'yo sa pinaka-excellence. Diba? So, ganun tayo minsan. Diba? Minsan, dinidisregard natin yung discipline na sinasabi. We're so busy, hindi na natin naalala na yung anong sinabi ang inuutos sa atin. Diba? So, yan ang discipline. Ang discipline is kailangan nakikita sa buhay natin. So, sino sa atin dito ang pinalaki ng magulang natin na mayroong disiplina? Lahat, di ba? Anong klaseng disiplina? Masakit pa to? Kasi ang discipline is merong rules. Once na hindi mo sinunod yung rules, merong parusa. Yan yung discipline na tinatawag. Diba? So, everywhere we are, kahit saan tayo magpunta, mayroong discipline. Bakit? Kasi kailangan natin yun para hindi tayo magkakagulo. Para maiwasan yung kaguluhan, maiwasan yung lamangan, kaya kailangan talaga yung disiplina. So, nung dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, masaya ba tayo?
Ano ang una niyong iniisip pag sinasabing disiplina? Hindi tayo mahal, di ba? Ganun. Kaya minsan, nag-rebelde tayo kasi sabihin natin, hindi ako mahal. Pero hindi pala ganun. Ang disiplina para is isang patunay na mahal tayo ng ating magulang. Kasi gusto ng magulang natin mapabuti tayo eh. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kaya pag sinabi ng magulang natin, oy, bawal na kayong lumabas ng ganitong oras. Minsan, hindi natin maintindihan, pero in the future, maintindihan natin, ay tama nga pala yung magulang ko, ano? Na pinagbawalan niya akong mag-boyfriend muna, mag-aral muna ako, kasi para magkaroon ako ng magandang trabaho. So kung sinuway ko pala sila, nakipagtayan pala ako doon sa boyfriend ko, ano mangyayari sa buhay ko? Diba? May mga ganun tayo minahal ng ating mga magulang. So ganun din ang Panginoon. Diba? Mahal tayo ng Panginoon, kaya kailangan niya tayong disiplinahin. Kasi dito tayo sa imperfect na mundo. Perfect lahat. Hindi, kahit anong gawin mong maganda, mayroon pa rin talagang masamang mangyayari. So, dapat nakafocus tayo sa rules. Mag-ubi tayo sa Panginoon. Kasi once na mag-iba ka ng landas, is, syempre, expect na natin yun na disiplinahin tayo ng Panginoon. Because, di ba, ang future natin is makasama ang Panginoon. Doon sa perfect place, na walang bahid ng kasalanan, lahat tayo doon perfecto na. So, ganun ang ginagawa ng Panginoon habang nandito tayo, tinitrain tayo ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo, kasi gusto niya, perfect na tayo pagdating doon sa langit. So, kung minsan, tinatanong natin, bakit nangyayari yung ganito, bakit nag-struggle tayo, may hardship, mayroong difficulty, diba? Nasasaktan tayo. Kasi paraan yun ng Panginoon para sa atin. So, sometimes we pray and then God will answer, di ba? Tutulungan tayo ng Panginoon. And then, ano ginagawa natin? We still wander around. Ang mata natin, ang puso natin is hindi pa rin mapakali. We tend to make our own, di ba, path. At yun ang naging way upang tayo'y magkakasala. So, kaya, hindi tayo dapat masaktan, hindi dapat natin i-question yung sitwasyon natin. Bakit? Kasi, yun ang paraan ng Panginoon. Sinabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 5, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. So, ibig sabihin, huwag nating i-take yung sin as very light lang. Para lang tayong namamasyal sa park. Diba pag namasyal tayo sa park, refreshing yung pakiramdam, relaxing yung pakiramdam. Ang buhay Kristiyano is hindi ganun. Ang buhay natin bilang Kristiyano is puno ng struggles. Hindi lamang sa hardship ng buhay natin para mag-grow tayo sa Panginoon, kundi nandun din yung temptation, yung sin. So, kailangan natin ng disiplina, ang love ng Panginoon sa atin. So, let us pray muna. Mahal namin Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, maraming salamat sa presensya mo sa araw na ito, Panginoon. We pray, Lord God, for the Holy Spirit na siya magbukas sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Lord, we pray for each and every one, Lord God, to open their hearts, Panginoon, para sa iyong salita sa araw na ito. Lord, we know, Lord God, that we are not perfect, Panginoon. At sa araw na ito, hiling po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran sa aming mga nagawa, O Lord God, sa salita man yan, o sa aming mga kinikilos. Lord, purify us, O Lord God, and make us, O Lord God, worthy, O Lord God, sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Empty us of us, Panginoon, and fill us of you. I pray, Lord God, na itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. And I pray na ang
Holy Spirit ang siyang mag-minister sa bawat isa, Panginoon. These words, Lord God, na aking sasabihin, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, Ikaw, Lord God, ang siyang mag-guide sa mga salitang ito, Lord God, na matanggap ng bawat isa na makikinig, Lord God, ng buong puso. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun.